Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1481. Oo, bakit hindi ko siya naisip? Naikuyom ni Wilton ang kanyang mga kamao. Wala siyang mahanap na kapalit para sa mga ultimate class warriors lang ang maaaring sumali sa Suicide Squad. Bukod dito, nag-iwan din si Thierry ng utos na hindi maaaring palitan ng ibang mga mandirigma mula sa parehong pamilya ang mga napili. Si Levi ay hindi bahagi ng Great Family of Westford. Kamag-anak siya sa ilang mga tao sa pamilya, iyon lang. Hayaan mong si Levi ang pumalit sa kanya. Udyok nila. Gagawin ni Levi. Ginoo. Langston, kailangan muna nating pag-usapan si Cora, paalala nila sa kanya. Sige, kakausapin ko si Cora ngayon din. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat sa kinaroroonan ni Cora. Oo naman, pumayag ako na si Levi ang pumalit kay Malcolm. Talented si Malcolm, kaya sayang ang pagsali niya sa Suicide Squad. Dahil mataas ang pag-asa ni Cora kay Malcolm Langston, anak ni Wilton, pinili niyang isakripisyo si Levi nang walang pag-aalinlangan. Cora, isipin mo, kung sasali si Levi sa Suicide Squad, mawawalan ng asawa si Zoe, mawawalan ng ama si Evie, may nagpaalala sa kanya. Tumigas ang tingin ni Cora. Gagawin ni Levi. Ako mismo ang magpoprotekta sa kanila. Hindi nila kailangan si Levi. Tawagan mo si Levi ngayon. Samantala, aalis na si Levi para harapin ang Avengers nang siya ay ipatawag sa tirahan ng Lopez. Sasali ako sa Suicide Squad at makipaglaban sa Northern Demon sa front lines. Laking gulat ni Levi nang malaman iyon. Oo, gusto niyang ilabas ang Northern Demon ngunit walang pagkakataon na gawin iyon. Ang Great Family of Westford ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon na gawin ang gusto ko. Nobela. May kutob si Levi na napakalakas ng Northern Demon para pamahalaan ng 4 na disipulo. Ang tanging paraan para hindi na siya mag-alala ay ang magtungo doon. Ngayon, mayroon siyang perpektong dahilan para pumunta doon. Maliwanag, ang Northern Demon ay mas mahalaga kaysa sa Avengers. Levi, kung papayag kang sumali sa Suicide Squad, ipinapangako ko na ang iyong asawa, anak, at ang pamilya ng iyong ina ay mamumuhay ng mapayapa. Kung tumanggi kang sumali, humanda ka sa mga kahihinatnan, pagbabante ni Cora. Okay, pumayag ako, mabilis na sagot ni Levi. Nagulat si Cora at ang iba pa. Pumayag na lang ba si Levi nang walang pag-aalinlangan? Hindi naman nila masyadong iniisip iyon. Di nagtagal, tinipon ng Great Family of Westford ang mga miyembro ng Suicide Squad para paalisin sila. Sinimulan ni Thierry na tiktikan ang mga pangalan isa-isa. Malcolm Langston. Sinalubong siya ng katahimikan. Nasaan na siya? Walang sumagot nang tawagin ang pangalan ni Malcolm. Wala man lang siya dito. Wilton, nasaan siya? Dama po ang nagyayelong tingin ni Thierry kay Wilton. Thierry, si Levi Garrison ang papalit kay Malcolm. Ibinunyag ni Cora. Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, natahimik ang lahat sa pagtataka. Hindi maitago ni na Thierry, Judy, at ng mga nakakakilala sa totoong pagkatao ni Levi ang kanilang pagkagulat. Sumali siya sa Suicide Squad. Biro ba ito? Napatulala rin si Zoe at ang iba pa. Kailan ito napagdesisyonan? Wala akong alam dyan. Dahil ang mga miyembro ng Suicide Squad ay sinadya upang maging Canyon Fathers, tiyak na mamamatay sila sa frontline. Lola, anong ginagawa mo? Paano mo hinihiling kay Levi na pumunta sa lugar ng iba? Iginuhit ni Malcolm ang kanyang sariling pangalan. Hindi niya masisisi ang ibang tao sa sarili niyang mga ginagawa. Natarante agad si Zoe. Agad na sumagot si Wilton, pumayag si Levi na kunin ang lugar ni Malcolm. Tumanggo si Cora. Oo, tama iyan. Agad namang ibinaling ni Zoe at ng iba ang tingin kay Levi. Levi, sabi mo oo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1482. Tiningnan ni Levi si Zoe na ikinagulat niya at tumanggo. Hindi pwede. Nanginginig sa takot si Zoe nang sumakit sa kanya na isinuko ni Levi ang kanyang buhay para sa kanya at sa anak. Walang ibang dahilan para sabihin niyang oo. Narinig mo naman, Thierry. Pumayag siya. Binilisan ni Cora at Wilton. Hindi ito nangyayari. Hindi ka makakapunta, Levi. Mamamatay ka. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe. Tumahimik ka.
Wala ka sa posisyon para magsalita. Hinayla siya ni Core sa isang tabi. Napailing si Thierry at tumingin kay Levi. Nakapagdesisyon na ako. Ngayon ay tapusin mo na ito at tapusin mo na. Umungol si Levi, naiwan si Thierry na walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang serbisyo. Magaling. Sasali ka sa Suicide Squad bilang kahalili ni Malcolm. Hindi. Sino si Malcolm para tumanggi, at hinatulan ng asawa ko? Sigaw ni Zoe. Ito ay hindi makatarungan. Ano ang ginawa ni Levi para maging karapat-dapat sa pagsumpa na ito? Nagsisigawan ang iba pang mga tao. Si Levi ay ang manugang ng Great Family of Westford, at ano ang masama kung siya ay ipaglaban para sa atin? Depensa ni Cora. Lumapit si Sean at ang kanyang mga kapwa lalaki at idinagdag, nakalimutan mo na ba si Levi ang Diyos ng digmaan? Sa sandaling ito ng krisis, hindi ba dapat siya unang yumako sa responsibilidad na protektahan tayo? Eksakto. Bilang isang mandirigma ng Erodia, dapat tayong protektahan. Dapat si Levi ang una sa Suicide Squad. Nangako siyang paglilingkuran si Erodia sa anumang paraan, at ngayon ay dumating na ang oras. Pabulaan na ni Zoe, itigil mo na ang mga pandaraya mo. Ang pagsali sa squad ay volunteer. Zoe, huwag kang mag-alala. Babalik ako. Nang makita ang isang posibleng bedlam na nagaganap, pinakalma ni Levi si Zoe. Pero suicidal ito. Paano ka babalik na buhay? Alam ng bawat kaluluwa kay Erodia kung gaano kalakas ang Northern Demon. Bilisan mo. Oras na. Matapos ilagay ang huling pawn sa Suicide Squad, nakilala nila ang iba bago tumuloy sa North. Iyon ay kung paano si Levi, sa isang hodgepodge, ay sumali sa puwersa upang makipaglaban sa Northern Demon gamit ang pangalan ni Malcolm. Para naman sa Avengers, ipinadala na ni Levi ang Calamity at ang Four Great Families para bantayan ang bawat galaw nila. Sasagutin lamang nila ang kanyang mga utos. Pagkatapos ay nagtipon ang Suicide Squad sa kanilang training base sa Oakland City. Ito ay isang pangkat ng 1,000 malalakas na lalaki. Ang bawat manlalaban ay nakasuot ng maskara at natatakpan ng isang suit ng baluti. Dahil doon, hindi napansin ng mga Dragonites na si Levi ay nasa kapulungan din. Dito sa Suicide Squad, lahat ng utos ay dapat sundin ng walang tanong. Nagkakaintindihan ba tayo? Ipinagkatiwala ng mga Dragonites sa Eastern Beast ang ganap na tiwala sa pangkat. Kung ang isang manlalaban ay hinihiling na isakripisyo ang kanyang sarili, sa Netherworld siya pupunta. Ang daming umuungal sa koro. Natuwa si Heracles sa lakas. Iyan ang espiritu. Magmarcha na. Ang Suicide Squad ay nagtungo sa hilaga sa ilalim ng pamumuno ng 4 na basilisk. Any news from Levi? Nakagawa na ba sila ng move? Ang mga Dragonites ay sabik na malaman kung ano ang nasa isip ni Levi. Hindi pa. Manatili. Anong problema ni Levi? Sinusuway niya ba ang utos? Nagtataglay pa rin ba siya ng sama ng loob laban sa atin dahil nakuha natin ang mga disipulo ng 5 Dragons of Erodia na salakayin ang Northern Demon? Aminin natin na malakas ang Crown King, pero mas malakas ang mga disipulo. Iyan ang hindi may kakailan na katotohanan. Ipasa ang utos na ito, kailangan ni Levi na lipulin ang Avengers. Ang anumang intensyon ng hindi pagsang-ayon ay sasailalim sa batas militar. Ang utos ay ipinasa, ngunit hindi ito pinansin ni Levi dahil nasa Suicide Squad siya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1483. Ang hilagang demonyo ay nakatayong sa tuktok ng base ng pagsasanay ng ether sa hilaga, nakatingin sa abot tanaw, na namumuno sa mga tanawin ng hindi mabilang na mga ilog at bundok. Sir, ayon sa Avengers, ang mga disipulo ng Eastern Hellhound ang nangunguna sa Suicide Squad ng 1,000 lalaki dito. Sinabi na kabisado na nila ang fusion attack, na tumagal ng ilang dekada ng pag-unlad ng Eastern Hellhound. Nandito sila para lipulin tayo. Nang marinig iyon, ang Northern Demon ay umimik, iniisip ba ng Eastern Hellhound, at ng 4 na dragons na nanatili akong stagnant. Ako ay mas malakas sa pamamagitan ng manifolds ngayon. Ang fusion attack ay magiging laro ng bata. So, sa tingin ba nila nagkukulitan ako habang sinusuri nila ang strengths and weaknesses ko for the past decades? Na-anatomize ko rin sila. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Alam ko lahat ng taktika at diskarte ng 4 na dragons gaya ng likod ng kamay ko,
pati mga alagad nila. Nobela. Halos naisip ko na kung paano gumagana ang fusion attack, at sinisikap nilang sirain ako gamit iyon. Anong biro? Hindi kailanman sa kanilang pinakamababang panaginip ay may naisip na ginawa ng Northern Demon ang kanyang takdang aralin sa Eastern Hellhound at sa iba pa. Nahulaan pa niya ang mga taktika na kanilang gagamitin. Tulad ni Windsor, si Heracles ay hindi makakalaban sa Northern Demon. Inakala ng mga Dragonites at ng 4 na Basilisk na alam nila ang lahat tungkol sa Northern Demon at tiwala silang mananalo sila, ngunit anak, nagkamali ba sila? Ang balita tungkol sa 4 na Basilisk na humahantong sa Suicide Squad sa Hilaga ay kumalat na parang sunog sa buong Erudia. Inakala ng lahat na ang fusion attack ay ang kryptonite ng Northern Demon, at ipinagdiriwang ng buong bansa ang inaakalang tagumpay. Ang 4 na Basilisk ay nakita bilang mga bayani ni Erudia, na nagtutulak ng mga tagay at hooray sa mga lungsod. Sila ay, sa isang punto, ay mas mataas kaysa sa Crown King. Ang ilang mga lugar ay nagpaplano ng magtayo ng isang rebulto ng 4 na Basilisk bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon na hindi pa maisa sa katuparan. Ang dating mapanglo na si Erudia ay ibinunyag ng mga ngiti at tawa. Ito ay isang masayang tanawin talaga. Bumalik sa tirahan ng Lopez sa Northampton. Zoe, nakikita mo, baka makabalik ng buhay si Levi. Isinilang ang 4 na Basilisk para talunin ang hilagang demonyo. Madudurog nila siya, ibig sabihin, hindi naman suicidal ang Suicide Squad. Babalik si Levi. Nang marinig ang mga salitang iyon, naikuyom ni Zoe ang kanyang mga kamao at nagdasal. Nasa iyo na ang lahat, ang 4 na Basilisk. Kailangan mong talunin ang Northern Demon. Kayo ang mga bayani ng Erudia. Kailangan mong manalo. Ako, si Zoe Lopez, ay gugunatiin kagamit ang isang rebulto. Siya ay nagdasal at nagdasal, na umaasang makabalik si Levi sa isang piraso. Hindi niya alam na si Levi ang pinakamalakas na manlalaban sa squad, at walang silbi na umasa sa iba pang miyembro ng team, dahil siya ang magiging desisyon sa kanilang tagumpay. Matapos ang balita tungkol sa 4 na Basilisk ay nagngangalit kay Erudia, ang bansa ay nag-aapoy, at iyon ay yumanig sa mga puwersa ng ibang bansa. Inisip nila na si Erudia ay ilalagay sa checkmate pagkatapos na makalaya ang Northern Demon mula sa bilangguan. Sino ang nakakaalam na ang 5 dragons ng Erudia ay may ilang makapangyarihang mga disipulo sa ilalim ng kanilang pakpak? Sigurado ang lahat sa pagkatalo ng Northern Demon. Hindi nila alam na naghihintay sa kanila ay kabaligtaran. Sa lalong madaling panahon, ang Suicide Squad ay nakarating sa North at wala pang 130 milya mula kay Ether. Kahit kailan ngayon, sa utos ko, ang Eastern Beast ay sumigaw sa kanyang libu-libong tao. Upang matiyak ang tagumpay, sisimulan namin ang pag-atake kasama kayong lahat na aatake sa Northern Demon para pahinin siya. Kapag tapos na ang iyong trabaho, kukunin namin ito mula doon. Ibinigay ni Heracles ang kanyang mga utos. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1484. Ito ay isang utos na bumuhos sa moral ng mga manlalaban, na napuno ng katahimikan sa pangkat. Alam na alam ng bawat miyembro ng Suicide Squad na hindi nila iiwan ang North ng buhay, ngunit ang mamatay sa isang hindi karapat-dapat na kamatayan ay isang taya sa kanilang pagmamataas. Kahit sino ay outraged mula sa pag-iisip na ilunsad ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga libingan tulad ng isang pawn sa isang laro ng chess. Sila ay mga tao at hindi lamang isang kasangkapan. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, pinigilan nila ang kanilang galit at mahigpit na nakadikit ang kanilang mga labi. Kung tutuusin, hindi sila ang nagbibigay ng utos, at ang 4 na Basilisk ay may mataas na kakayahan. Pinakamahusay na gawin na lamang ang sinasabi. Nagel, ilinaw ba ako? Kung walang tutol, igulong natin ang bola. Nang makita ang ganap na pagpapasakop, ngumiti si Heracles. Ang 4 na Basilisk ay nalulunod sa pakiramdam ng ganap na kapangyarihan. Pagtutol, sumigaw ang isang tao, at naganap ang mga tunog ng curiosity. Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Levi sa pinanggalingan, si Garrison. Siya ay kilala bilang Malcolm Langston sa squad, bagaman. Ikaw ba? Tumingin si Heracles kay Levi. Oo, kami ang Suicide Squad, hindi ang Suicidal Squad.
Ang paghahagis ng ating sarili ng walang awa sa kalaban bago malaman ang kanilang mga diskarte o taktika ay pagpapakamatay. Handa kaming mamatay para sa bansa ngunit sa isang karapat-dapat na paraan. Sa malawak na karanasan ni Levi bilang isang commander, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa sinuman pagdating sa mga taktika ng militar. Hindi kailanman matatalo ng isang tao ang kanilang mga kaaway hanggat hindi nila nalalaman kung sino talaga sila. Ang paglulunsad ng pag-atake ng hindi nalalaman kung ano ang kinalalagyan ng Northern Demon ay walang pinagkaiba sa pagsunog sa sarili. Ayos yan. Kami ang Suicide Squad, hindi ang Suicidal Squad. Ang mga mandirigma ay sumang-ayon sa pahayag ni Levi at ipinahayag ang kanilang kaparehong pag-iisip na may mga hiyawan at tagay. Nanatiling tahimik si Heracles at ngumiti. Hindi natin alam kung ano ang balak ng Northern Demon. Iyan ay isang maganda. Mayroon bang sino man sa planetang ito na mas nakakakilala sa Northern Demon kaysa sa ating guro? Hindi isang D** man kaluluwa. Ang fusion attack namin ay ginawa para sirain ang Northern Demon, at sinasabi mo sa amin na wala kaming alam tungkol sa kanya. Ang depensa ni Heracles ay nagpaangat ng ulo sa mga tao bilang pagsang-ayon. Parang ang pag-arte alinsunod sa apat na basilisk ang best bet nila dahil may alam sila sa kalaban. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi sapat ang iyong paghahanda. Ang iyong guro, ang lumaban sa Northern Demon, hindi ikaw. Alam mo ba kung sino ang lumalaban sa tabi niya at ilan sila? Nagpatuloy si Levi sa pagsisiyasat. Nakuha niya ang mga tanong niya. Umalis ka. Gusto mong mag-desertion, tama. Mayroon kang berdeng ilaw. Ngayon scrum. Galit na galit si Heracles. Dapat ba nating tingnan kung sino ang kanyang sinusuportahan? Mahinang mungkahi ng isa sa apat na basilisk. Hindi ko pababayaan ang aking tungkulin sa militar. Dahil ipinangako ko ang aking sarili na narito, hindi ako babalik hanggat hindi namatay ang Northern Demon. But the way you guys run the show irks me, so, I'm gonna exterminate him my way, pagbabalik ni Levi. Ha 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 ha. Ang apat na basilisk ay tumawa ng malakas nang marinig ang mga plano ni Levi. Gusto mo bang patayin ang Northern Demon sa iyong paraan? Sige, maging bisita ko. Ha ha ha. Patuloy ang tawa ni Heracles. Para sa kanila, si Levi ay kasing tanga ng isang baka. Pinapatay ang Northern Demon ng mag-isa. Hindi sa 1,000,000 taon. May sumasali sa akin. Sumunod ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Sinubukan ni Levi na hikayatin ang iba pang mga mandirigma. Levi Garrison, ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan, ang tagapagtanggol, Kabanata 1484. Ang tagapagtanggol. Ito ay isang utos na bumuhos sa moral ng mga manlalaban, na napuno ng katahimikan sa pangkat. Alam na alam ng bawat miyembro ng Suicide Squad na hindi nila iiwan ang North ng buhay, ngunit ang mamatay sa isang hindi karapat-dapat na kamatayan ay isang taya sa kanilang pagmamataas. Kahit sino ay atres mula sa pag-iisip na ilunsad ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga libingan tulad ng isang pawn sa isang laro ng chess. Sila ay mga tao at hindi lamang isang kasangkapan. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, pinigilan nila ang kanilang galit at mahigpit na nakadikit ang kanilang mga labi. Kung tutuusin, hindi sila ang nagbibigay ng utos, at ang apat na basilisk ay may mataas na kakayahan. Pinakamahusay na gawin na lamang ang sinasabi. Nagel, ilinaw ba ako? Kung walang tutol, igulong natin ang bola. Nang makita ang ganap na pagpapasakop, ngumiti si Heracles. Ang apat na basilisk ay nalulunod sa pakiramdam ng ganap na kapangyarihan. Pagtutol. Sumigaw ang isang tao, at naganap ang mga tunog ng curiosity. Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Levi sa pinanggalingan, si Garrison. Siya ay kilala bilang Malcolm Langston sa squad, bagaman. Ikaw ba? Tumingin si Heracles kay Levi. Oo, kami ang Suicide Squad, hindi ang Suicidal Squad. Ang paghahagis ng ating sarili ng walang awa sa kalaban bago malaman ang kanilang mga diskarte o taktika ay pagpapakamatay. Handa kaming mamatay para sa bansa ngunit sa isang karapat-dapat na paraan. Sa malawak na karanasan ni Levi bilang isang commander, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa sinuman pagdating sa mga taktika ng militar. Hindi kailanman matatalo ng isang tao ang kanilang mga kaaway hanggat hindi nila nalalaman kung sino talaga sila.
Ang paglulunsad ng pag-atake nang hindi nalalaman kung ano ang kinalalagyan ng Northern Demon ay walang pinagkaiba sa pagsunog sa sarili. Ayos yan. Kami ang Suicide Squad, hindi ang Suicidal Squad. Ang mga mandirigma ay sumang-ayon sa pahayag ni Levi at ipinahayag ang kanilang kaparehong pag-iisip na may mga hiyawan at tagay. Nanatiling tahimik si Heracles at ngumiti. Hindi natin alam kung ano ang balak ng Northern Demon. Iyan ay isang maganda. Mayroon bang sino man sa planetang ito na mas nakakakilala sa Northern Demon kaysa sa ating guro? Hindi isang D** man kaluluwa. Ang fusion attack namin ay ginawa para sirain ang Northern Demon, at sinasabi mo sa amin na wala kaming alam tungkol sa kanya. Ang depensa ni Heracles ay nagpaangat ng ulo sa mga tao bilang pagsang-ayon. Parang ang pag-arte alinsunod sa 4 na basilisk ang best bet nila dahil may alam sila sa kalaban. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi sapat ang iyong paghahanda. Ang iyong guro, ang lumaban sa Northern Demon, hindi ikaw. Alam mo ba kung sino ang lumalaban sa tabi niya at ilan sila? Nagpatuloy si Levi sa pagsisiyasat. Nakuha niya ang mga tanong niya. Umalis ka. Gusto mong mag-desertion, tama. Mayroon kang berdeng ilaw. Ngayon scrum. Galit na galit si Heracles. Dapat ba nating tingnan kung sino ang kanyang sinusuportahan? Mahinang mungkahi ng isa sa 4 na basilisk. Hindi ko pababayaan ang aking tungkulin sa militar. Dahil ipinangako ko ang aking sarili na narito, hindi ako babalik hanggat hindi namatay ang Northern Demon. But the way you guys run the show irks me, so, I'm gonna exterminate him my way, pagbabalik ni Levi. Ha ha ha. Ang 4 na basilisk ay tumawa ng malakas nang marinig ang mga plano ni Levi. Gusto mo bang patayin ang Northern Demon sa iyong paraan? Sige, maging bisita ko. Ha ha ha. Patuloy ang tawa ni Heracles. Para sa kanila, si Levi ay kasing tanga ng isang baka. Pinapatay ang Northern Demon ng mag-isa. Hindi sa 1,000,000 taon. May sumasali sa akin. Sumunod ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Sinubukan ni Levi na hikayatin ang iba pang mga mandirigma. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1485. Sa kanyang pagkadismaya, tumahimik ang bawat isa. Ang sinumang matinong tao ay pipiliin ang 4 na basilisk kaysa sa isang Malcolm Langston. Kung sila ay makakaligtas sa labanan, ang kanilang mga pangalan ay aawitin ng marami. Ang manalo sa Northern Demon habang ang 4 na basilisk bilang kanilang mga commander ay ang pinakamataas na karangalan na matatanggap ng isa. At kapag natapos na ang labanan, magiging maayos ang mangyayari, kapwa kay Erudia at sa kanilang mga pamilya, nobela. Kahit na sila ay namatay sa larangan ng digmaan, bilang isang mandirigma, ang kanilang pamilya ay tatanggap ng kanilang mga kabayaran. Gayunpaman, kung pipiliin nila si Levi, malamang na maabot nila ang kanilang wakas. Higit pa rito, natural silang makikilala bilang mga sundalong nagsagawa ng desertion. Kaya, hindi sulit ang panganib na sundan si Levi. Nagkaroon ng mahabang paghinto, nang gustong magpatawa ulit ni Heracles, nang wala sa oras, sumigaw ang ilang tao, mamamatay pa rin tayo. Hindi ba tayo dapat mamatay ng mas marangal na kamatayan? Hindi ba mas mabuting magkaroon ng pagpipilian? Bubunin natin ang demonyong iyon gamit ang sarili nating mga kamay. Hoy, kuya, sasama kami sa iyo. Kami rin. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay lumakad patungo kay Levi noong una, at dahan-dahan, ang bilang ay tumaas, at ang daloy ng mga lalaki ay huminto sa 38. Ang mga nawawalang numero ay halos hindi napansin sa isang pangkat na may malaking sukat na tulad nito. Mga duwag, mamamatay ka ng masama, pagsisisihan mo. Galit na galit si Heracles habang isinusuka ang mga salitang iyon. Umalis si Levi at ang kanyang pangkat ng 38 lalaki. Pinlano nilang salakayin ang Ether mula sa ibang direksyon. Matapos silang tuluyang mawala sa paningin, muling isinaalang-alang ni Heracles at ng iba pang 4 na basilisk ang kanilang mga plano. Nagpasya kaming magbago ng taktika. Hindi ka lalaban ng mag-isa kundi magkatabi tayo. Sisingilan natin bilang isa. Ibibigay namin ang aming makakaya para makabalik ka sa mga mahal mo sa buhay. Ang mga nang iwan ay magsisi habang buhay. I scrap ang Suicide Squad. Kami ang mga vanquishers. Nasa ating mga kamay ang tagumpay. Dumadagandong tagay ng pag-aproba ang pumalit sa squad.
Hindi lamang sila kailangang mamatay, ngunit magdadala din sila ng karangalan sa kanilang mga pamilya. Daan-daang bilyon ng kanilang sariling mga tao ang malugod silang sasalubong sa kanilang pag-uwi sa Erudia. Ibinaon ng ilang mga lalaki ang kanilang mga daliri sa kanilang mga palad habang binibilang nila ang kanilang mga kamay. Malapit na silang umalis sa squad kasama si Levi. Ang mga kakaalis lang ay isang grupo ng mga blockheads at tanga. Pagsisisihan nila ito sa 1 minuto. Maswerte tayo at hindi pa natin oras para mamatay. Hahaha. Sige, mag-impake ka na. Aalis tayo para kay Ether. Ang kanilang mga mandirigma ay nagsimulang magbahagi ng kanilang 2 sentimo sa nangyari. Mga tanga sila. Seryoso ba nilang iniisip na kaya nilang talunin ang Northern Demon? Ang mga taong ito ay nag-iisip na sila ay matapang na lalaki. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ang mga ulo ay gumugulong. Kung malalaman nila na hindi nila kailangang mamatay para sa wala, anong mukha ang gagawin nila? Isa-isang ngumiti ang mga miyembro ng Suicide Squad. Wala silang ganap na ideya tungkol sa kung ano ang darating. Inakala nilang lahat na bahagi sila ng karamihang pinili ang tamang landas. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na kabaligtaran. Ang 38 lalaking iyon ay ang mga nanalo sa larong ito ng swerte. Sige, sa Ether, ang 4 na Basilisk at ang kanilang Suicide Squad ay nakataas ang kanilang mga ulo habang sila ay nagmamarcha. Samantala, sa pinakamataas na punto ng Ether, sinusuri ng Northern Demon ang bawat galaw ng squad. Pinag-cross niya ang kanyang mga palad sa likuran niya. Akala ni Erudia na ito na ang katapusan. Gaano katanga, kakasimula pa lang ng laro. Bigyan pa natin sila ng kaunting oras bago magsimula ang pagdanak ng dugo. Ako, ang hilagang demonyo, ay hindi matatalo. Habang ginawa niya ang kanyang mapagmataas na deklarasyon, ang 4 na Basilisk at ang Suicide Squad, na walang kamalay-malay sa hinaharap, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Ether. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1486. Bilang dating Diyos ng digmaan, naunawaan ni Levi ang topography ni Erudia tulad ng likod ng kanyang kamay, lalagyan ng nobela. Lalo na lahat ng training bases at frontlines. Pinamunuan niya ang kanyang club sa kanluran ng Ether Training Base at huminto sa harap ng isang bangin na halos 90 degree na hilig. Ito ang pagdating na daan papunta sa Ether Training Base at ang pinakadelikado din. Dahil ang isang malaking hukbo ay hindi makadaan dito, hindi ito nangyayari sa anumang kuta. Paliwanag ni Levi. Ibig sabihin ba nito ay makakalusot na lang tayo sa Ether Training Base? May nagtanong. Tama, kung dumating aatake natin sila, tayo ay tambangan at magkakaroon ng matinding casualty. Madali nila tayong buburahin. Gayunpaman, kung tayo ay lumusot mula rito, makakahanap tayo ng tamang pagkakataon upang maalis ang ating mga kaaway, sabi ni Levi. Isa sa mga kaaway na gusto niyang alisin ay ang Northern Demon. Ngayon, tayo na, sabi ni Levi. Pagkatapos, 39 na tao ang umakyat sa bangin ng palihim. Tunay na walang kuta. Dahil ang bangin ay nagbigay ng natural na hadlang, hindi na kailangan ng isa. Pagkatapos, tahimik na pinasok ng team ang Ether Training Base. Akmang lilipat na si Levi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa The Calamity. Si Kuro Dragon, pinuno ng Avengers, ay nakatakas kay Erudia. Master, pakikumpirma kung susundan namin siya. Nag-isip sandali si Levi at nagpasya na huwag pansinin ang mensahe. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang hinahabol ng Avengers, kaya kung haharangan siya ng Calamity sa pamamagitan ng puwersa, ito ay maglalantad sa kanila at magdulot ng matinding pinsala. Iisipin niyang habulin si Kuro Dragon kung nandoon siya ng personal, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang Northern Demon. Pagkatapos ng lahat, ang Northern Demon ay isang mas kagyat na banta kay Erudia. Kaya naman, nagpasya siyang harapin muna siya. Maaari niyang sundan si Kuro Dragon sa ibang araw, dahil hindi siya gaanong nagbabanta sa ngayon. Dahil doon, nakatakas si Kuro Dragon kay Erudia at nakarating ang balita sa mga Dragonites. Anong ginagawa ni Levi? Hinayaan niyang makatakas ang pinuno ng Avengers ng ganoon lang. Paanong wala na siyang magagawa? Ano ang kanyang mga plano? Galit na galit ang lahat sa hindi pagkilos ni Levi. Hindi talaga tayo makakontak sa Crown King.
Parang sinasadya niya kaming iwasan. Di asterisk man ito. Paano hindi baliwalain ni Levi ang utos? Sa tingin ba niya ay magagawa niya ang anumang gusto niya pagkatapos ng labanan sa Mount Drago at walang makakapigil sa kanya? Paano hahayaan ni Levi na makatakas ang pinuno ng Avengers? Dahil tinalikuran na niya ang kanyang mga tungkulin, dapat nating bawiin ang kanyang posisyon bilang Crown King, sabi ng isang tao. Sumasang-ayon ako. Ito ay isang pinsala sa tungkulin. Paano siya mananatili bilang Crown King? Sabi ng isa pang tao. Sige, desidido na. Gagawin natin ito kapag nakipag-usap na tayo sa Northern Demon. Sa sandaling iyon, dapat ay mayroon tayong kandidato para sa Crown King. Sabi ng isang tao. Nasa isip ng mga taong ito ang 4 na basilisk. Sa sandaling binawi nila ang posisyon ng Crown King ni Levi, binalak nilang gawing susunod na Crown King ang isa sa 4 na basilisk. Kung matalo ng 4 na basilisk ang hilagang demonyo, sila ay magiging karapat-dapat sa posisyong ito, at walang sino mang maaaring makipagtalo kung hindi man. Ngayon, lahat ay nasa loob ng kanilang plano. Paparusahan nila si Levi para sa kanyang malubhang pinsala sa tungkulin at gantimpalaan ang 4 na basilisk para sa kanilang mga nagawa. Samantala, ang 4 na basilisk ay nagdala ng malaking hukbo at kumpiyansa na nagmarcha patungo sa Ether Training Base. Hindi sila nag-abala upang maiwasan ang pagtuklas at nagmarcha sa unahan. Lahat, charge! Ang 4 na basilisk ay nagutos at pinamunuan ang isang malaking club upang salakayin ang base ng pagsasanay ng Ether. Patayin silang lahat. Sinundan ng Suicide Squad ang kanilang pangunguna at sinampahan sila ng ulo. Samantala, ang Northern Demon ay sumulyap sa kanila at sinabing, papasukin sila bago natin sila patayin. Kaya, pinangunahan ng 4 na basilisk ang Suicide Squad sa pasukan ng Ether Training Base nang walang kahirap-hirap. Ha? Bakit walang tao dito? Natarante silang lahat. Marahil ang Northern Demon ay natakot palayo ng 4 na basilisk, dahil magagamit nila ang fusion attack sa kanya. May nagmungkahi. Wala lang, anong mukha ang gagawin nila? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1487. Inakala ng Suicide Squad na ang Northern Demon ay nakatakas sa takot dahil sa 4 na basilisk. Samantala, ang 4 na basilisk ay tumangala at puno ng pagmamalaki ang mga mata. Northern Demon, hindi ka makakapagtago sa amin. Hahabulin ka namin kahit saan ka tumakas. Sabi ng isa sa kanila. Masyado silang mayabang na akala nila ay takot sa kanila ang Northern Demon. Boom! 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 Sunod-sunod na malalakas na ingay ang tumunog sa sandaling ito. Napatingin ang lahat sa likuran nila at nakita ang malalaking baton na nakaharang sa makipot na labasan ng training base. Walang makakatakas ngayon. Pumalakpak. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang figure sa pagitan ng tuktok ng bundok. Ay hindi, ito ay isang ambush. Nagsimulang magpanik ang Suicide Squad. Nawala ang kanilang mga ngiti nang makaramdam sila ng matinding kaba. Nagsimula silang maniwala na ang pagsunod sa 4 na basilisk ay isang pagkakamali. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang 4 na basilisk sa kabila ng napapaligiran. Ngumisi si Heracles, sabi ng amo ko, tinatakot daw ng Northern Demon ang Bayview gamit lang ang baril at kabayo. Ngayon, tila naging duwag na siya at gumamit ng ganitong kaduwagan. Tama ka, takot na takot siyang harapin kami ng diretso. Paano pa rin siya matatawag na Northern Demon? Ang Eastern Beast ay sumigaw, Hoy, Northern Demon, lumabas ka ngayon at harapin mo kami. Huwag kang magtago na parang duwag. Sumigaw din ang Southern Warrior, Oo, lumabas ka ngayon para harapin ang iyong kapahamakan. Sabi ng isang mapang uyam na boses. Ang hindi makamundong anino ng Northern Demon ay lumitaw sa lahat ng lugar, medyo nakatingin sa mga infiltrator. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ng lahat ang kanilang pusong lumitaw siya. Parang may puwersang nagtutulak sa kanila pababa. Hindi nagtagal, lumaki ang takot sa kanila. Ganoon din ang naramdaman ni Heracles at ng iba pang basilisk, ngunit hindi nila ito pinansin. Sa wakas nagpakita ka na rin. Ang maalamat na Northern Demon ay mukhang hindi gaanong kahanga-hanga. Ngumisi si Southern Warrior. Nasaan ang Eastern Hellhound at ang iba pang matandang geezers? Nagtatago ba sila at iniiwan kayong lahat para mamatay? Tanong ng Northern Demon.
Bastos kang tanga. Natalo ka na ng aming mga amo bago ito. Anong karapatan mong sumbatan sila? Tumawa ang Northern Demon at nagsabi, dapat pa rin nilang tandaan kung paano nila ako nahuli. Gumamit sila ng lahat ng uri ng mga bitag at nagpapadala pa ng 100,000 tao laban sa akin. May kaya pa ba sila? Inaaway ako. Niloloko nila ang mga tao. Agad na sumigaw si Heracles, nakita namin ang patunay. Nahuli ka nila. Dahil natalo ka ng aming Panginoon ilang dekada na ang nakalipas, gagawin din namin ngayon. Oo, Northern Demon, handa ka na ba? How dare you appear in Erudia? Sa pagkakataong ito, hindi ka na lang namin huhulihin. Wawasakin ka namin. Pinandilatan ng Eastern Beast ang Northern Demon. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Hahaha, tumawa si Northern Demon na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Ang mga yabang na ito. Oo, at gagawin namin. Northern Demon, mamamatay ka sa aming mga kamay. Oo, alam namin ang iyong mga kahinaan. Nagsalita ang 4 na basilisk. Sinabi sa kanila ng kanilang mga amo ang tungkol sa Northern Demon, lalagyan ng nobela. Pagkatapos ng lahat, ang 5 Dragons of Erudia ay gumugol ng ilang dekada sa pagsasaliksik ng lubusan hanggat maaari tungkol sa kanya. Umiyak na tumanggaw si Northern Demon. Northern Demon, ang lugar na ito ang magiging libingan mo, at kami ay magiging mga bayani pagkatapos mong patayin. Naiinip na sigaw ni Heracles. Gayunpaman, tumawa ang Northern Demon at sinabing, paano ninyo ako papatayin? Huwag mong sabihing gagamit ka ng fusion attack. Oo, partikular naming binuo ito para harapin ka, sabi ng isa sa 4 na basilisk. Hahaha. Nagsimulang tumawa ang mga alipores ng Northern Demon. Natarante si Heracles at ang iba pa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1488. Ang mga alipores ng Northern Demon ay nagtatawanan at nakatingin sa 4 na basilisk na parang mga tanga. Nadama ni Heracles at ng iba pang mga basilisk na may mali, ngunit hindi nila masabi kung ano iyon. Kinakabahan sila sa tawanan. Samantala, ang lahat sa Suicide Squad ay nagpapanik. Di asterisk man ikaw, singilin. Hindi na nakatiis si Heracles at naniningil. Sumunod ang iba sa likuran niya, at lahat ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Patayin silang lahat, huwag hayaang mabuhay ang sinuman. Malamig na utos ng Northern Demon mula sa kanyang mataas na posisyon. Agad-agad, maraming bihasang alipores ang lumundag at pinalibutan ang Suicide Squad. Sa sandaling iyon, ang parehong pag-iisip ay lumitaw sa lahat ng miyembro ng Suicide Squad kasunod ng 4 na basilisk ay nakikita sa kanila sa isang maagang kamatayan. Arg! Arg! Sumunod ang isang serye ng matinding close quarters combat. Makapangyarihan ang magkabilang panig. Pagkatapos ng lahat, ang Suicide Squad ay binubuo ng mga bihasang mandirigma na pinili mula sa iba't ibang makapangyarihang paksayon. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay nagtamo ng malubhang casualty. Sa kabila nito, binigyan ng pamunuan ng 4 na basilisk ang Suicide Squad ng malakas na momentum laban sa mga kalaban at nadagdagan ang kanilang kumpiyansa. Naniniwala sila na sapat ang lakas ng 4 na basilisk para talunin ang Northern Demon at makakalabas sila doon ng buhay. Sa katunayan, nagtagumpay ang 4 na basilisk sa kakayahan ng 5 dragons ng Erudia. Sinugod nila ang mga kalaban at pinatay sila, na lumikha ng madugong landas patungo sa Northern Demon. Ang Suicide Squad ay sumunod sa kanilang likuran at lumaki ang kumpiyansa habang sila ay lumalaban. Tila papatayin nila ang lahat ng mga tagasunod ng Northern Demon. Kasabay nito, ang buong Erudia ay sumusunod sa labanang ito. Maraming tao ang naghihintay ng balita tungkol sa labanan sa tahanan ng Lopez at naghangad na malaman ang tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa pamamagitan ng iba pang paraan. Lalong nag-aalala si Zoe sa labanan na nakakuyom ng mahigpit sa kanyang mga kamao. Nang makarinig siya ng update tungkol sa laban, nabuhayan siya ng loob. Ang swerte ni Levi, hindi niya kailangang ipagsapalaran ang sarili sa kabila ng pagiging Suicide Squad. Dapat siyang makabalik ng ligtas sa buong kaluwalhatian at mabawi ang kanyang posisyon. Napakaswerte ng taong ito. Parehong nainggit si Sean at ang iba sa swerte ni Levi. Sa kabilang banda, si Meredith at ilang iba pa ay lumitaw na madilim.
Nadama nilang lahat na nagkamali sila ng pagpili sa pamamagitan ng pagpapadala kay Levi bilang kapalit. Kung siya ay babalik na buhay, siya ay bibigyan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Hindi iyon ang gusto nilang makita. Hindi nila maaaring payagan si Levi na makakuha ng isang kalamangan mula sa kanilang plano na saktan siya. Biglang sumugod sina Malcolm at Wilton. Anong katangahang plano ang naisip ninyong lahat? Ngayon kukunin ni Levi ang lahat ng kaluwalhatian. Sigaw ni Wilton, lalagyan ng nobela. Gulat na napatingin si Zoe sa kanila. Paano siya magiging walang hiya? Nang marinig niya na ang Suicide Squad ay pupunta sa isang misyon ng pagpapakamatay, tumanggi siyang ipadala ang kanyang anak at kunin si Levi na palitan niya. Pero ngayon alam niyang hindi mamamatay ang Suicide Squad, pinagsisisihan niya ang desisyon niya. Anong basura ito? Samantala, nagreklamo si Malcolm, Tay, hindi ito gagawin. Ako dapat ang may kaluwalhatian. Paano ito makukuha ni Levi sa akin? Nag-isip sandali si Wilton at sinabing, huwag kang mag-alala, anak. Ang kaluwalhatian ay nasa iyo pa rin. Kahit si Levi ang pumunta siya sa pangalan mo. Kung may achievement man, sa iyo pa rin iyon. Oo, kung si Levi ay babalik na buhay, ang lahat ng kaluwalhatian at tagumpay ay sa iyo, sabi ng iba bilang pagsang-ayon. Tumanggo si Malcolm at sinabing, ngayon ay parang ganoon na. Oh, ang sarap sa pakiramdam. Makakakuha ako ng libreng reward para sa walang ginagawa. Sa kabilang banda, halos sumabog sa galit si Zoe. Napakawalandiya. Sila ay ganap na walang hiya. Itinaya ni Levi ang kanyang buhay sa frontline, ngunit aanihin ni Malcolm ang lahat ng mga gantimpala. Gayunpaman, hindi sila nagpapasalamat at kinukutya pa nga siya. Si Malcolm at ang kanyang pamilya ay isang grupo lamang ng mga walang hiyang bast-asteriskers. Paano sila magiging walang hiya? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1489. Nagtawanan si Wilton at ang kanyang pamilya. Ito ay isang kumikitang deal para sa kanila, at nakuha nila ito nang walang ginagawa. Hindi lamang magiging ligtas si Malcolm ngunit bibigyan pa siya ng napakalaking gantimpala. Sa hinaharap, siya ang magiging pagmamalaki ni Erudia. Akala nila ito ay isang perpektong plano. Ngayon, hintayin na lang natin siyang bumalik na may tagumpay. Tuwang-tuwa si Wilton at ang mga kasama niya. Maging si Sean at ang kanyang mga tao ay nakangiti. Ngayon pa lang, natakot siyang bumalik sa kaluwalhatian si Levi. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga nagawa ni Levi ay mapupunta sa Malcolm sa halip. Naikuyom ng mahigpit ni Zoe ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Umaasa lang siya na babalik si Levi ng ligtas at wala siyang pakialam kung pinangalanan siya. Matapos makitang matapang na pinamunuan ng 4 na Basilisk ang Suicide Squad, mas naging kalmado ang kanyang pakiramdam. 4 na Basilisk, mangyaring gawin ang iyong makakaya at manalo. Dapat mong ibalik ang asawa ko ng buhay. Tahimik na dasal si Zoe. Samantala, sa Ether Training Base, ang 4 na Basilisk ay pinamunuan ang Suicide Squad ng may kumpiyansa at dinurog ang kanilang mga kaaway. Hindi nagtagal, hindi napigilan ng hukbo ng Northern Demon ang pagsulong. Napakalapit nila sa kanya. Northern Demon, huwag kang maglakas loob na tumakas. Tiningnan ni Heracles ang Northern Demon ng may paghamak at pagmamataas. Nasaan ang Avengers? Sinabi ko sa kanila na maghanda sa pagtambang mula kanina. Ano pa ang hinihintay nila? Galit na tanong ni Northern Demon. Batay sa kanyang plano, ang Avengers ay mananatiling naghihintay sa kanina. Kung pinangunahan nila ang isang ambush kasama ang kanyang mga tagasunod, masisira nito ang buong Suicide Squad. Gayunpaman, ang Avengers ay wala kahit saan. Hindi rin namin alam. Ang Avengers ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Tumanggaw si Northern Demon. Sabi ko na nga ba? Hindi lang sila mapagkakatiwalaan. Lingid sa kanilang kaalaman, si Levi at ang kanyang club ay nakikipaglaban sa Avengers at pinipigilan sila. Sa madaling salita, nailigtas ni Levi at ng kanyang club ang Suicide Squad. Tiningnan ng Northern Demon ang sitwasyon sa harap niya at sinabing, ang daming basura. Kahit karami pa ang followers na pinadala niya, lahat sila ay walang kwentang grupo. Umismid si Eastern Beast bilang tugon, huwag mong punahin ang iba. Isa ka ring basura. Nang marinig iyon, natawa ang Northern Demon sa kanyang sinabi. Nakakatawa talaga ang mga idiot.
Papatayin ka namin at ipahayag sa mundo na bumagsak na ang Northern Demon. Sumigaw si Heracles at naunahan ang iba pang mga basilisk. Inatake nila ang Northern Demon mula sa bawat direksyon. Bawat isa sa kanila ay nagsagawa ng mga puwersang nakakasira ng lupa. Sa wakas ay isiniwalat ng 4 na basilisk ang tunay na kapangyarihan na minana nila mula sa 5 dragons ng Erudia. Boom! Boom! Gayunpaman, hinaranggan ng Northern Demon ang bawat pag-atake nila. Malakas siya. Walang sino man sa atin ang makakapantay sa kanya kung tayo ay mag-isa. Kailangan nating magtulungan at gamitin ang fusion attack para talunin siya. Ngumiti si Heracles sa iba pang basilisk. Northern Demon, mamamatay ka ngayon. Dahil doon, sabay-sabay silang 4 na kinasuhan ang Northern Demon. Boom! 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 Ang kanilang napakalaking kapangyarihan ay maaaring hatiin ang mga bundok. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanilang pag-atake, ang Northern Demon ay madaling pinalihis ang bawat kilo nila. Hinulaan pa niya ang bawat galaw nila. Ang 4 na basilisk ay nabigla, lalagyan ng nobela. Bago nila ito alam, ang Northern Demon ay lubos na naunawaan ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi ito gagawin. I activate ang Demon Killer. Nagpalitan ng tingin ang 4 na basilisk at tumango. Ang Demon Killer ay isang pamamaraan na binuo ng kanilang mga masters para harapin ang Northern Demon pagkatapos ng mga dekada ng pananaliksik. Boom! 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 Kapag na-activate na ang Demon Killer, maaari nitong sirain ang ether at patayin ang lahat sa paligid. Parang Armageddon lang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1490. Ang mga dekada ng pananaliksik ay isinagawa para lamang sa partikular na hanay ng pinagsamang mga kasanayan sa pag-atake na tinatawag na fusion attack. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang suntok na ito. Nang mapagtanto ng 4 na basilisk na hindi nagdulot ng kanilang mga pag-atake, pinakawalan nila ang fusion attack sa Northern Demon, na naglalayong pabagsakin siya sa isang welga. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong mundo. Ang lahat ay nanonood ng may hinahabol na hininga, naghihintay na matapos ang laban. Sa kanilang pananaw, siguradong matatalo ang Northern Demon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang fusion attack. Ang mga Dragonites at ang mga dragon ng Erudia ay napangiti sa pag-aakalang sa wakas ay tapos na ang lahat. Haha, ang susunod na tanong ay kung sino ang bibigyan ng titulong Crown King. Hindi naman masama silang 4. Maging tayo, bilang mga Panginoon, ay nasa isang tali. O dapat ba nating pasinayaan silang 4? Bago pa man matapos ang laban, pinag-uusapan na nila ang tungkol sa tagumpay. Ganito sila nagtiwala, dahil 4 sa 5 dragons ng Erudia ang nagsama-sama, tinapos ito ng pagkatalo ng Northern Demon. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na tagay sa tahanan ng mga Lopez. Ngunit ang mga nasa ibang bansa ay nananalanggan para sa Northern Demon na manatili doon. Nakalulungkot, kahit sila mismo ay hindi naniniwala na mananalo ang Northern Demon. Pagkatapos ng lahat, ginamit ng 4 na basilisk ang fusion attack laban sa kanya. Ang Avengers ay marahil ang tanging naniniwala sa mga kakayahan ng Northern Demon. Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang Suicide Squad at ang hukbo ng Northern Demon ay huminto ng sabay-sabay upang panoorin ang labanan sa pinakamataas na punto ng Ether Training Base. Sa sumunod na segundo, naglunsad ng 4 na basilisk ng sunod-sunod na pag-atake sa Northern Demon. Malugod na tinanggap ng Northern Demon ang fusion attack ng bukas ang mga braso. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar, na nagpapantay sa tuktok ng ether. Ang suntok na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang saturation bomb. Nababalot ng alikabok at usok ang buong lugar. Pagkalapag ng 4 na basilisk sa kanilang mga paa, nagsuot sila ng matagumpay na ngiti sa kanilang mga mukha. Tapos na ang lahat. Walang paraan na makaligtas ang Northern Demon sa fusion attack. Not to mention, malamang durog na ang katawan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang usok at alikabok ay unti-unting naalis upang ipakita ang sitwasyon kay Ether. Gayunpaman, ang lahat ay tila nakakita ng multo. Ang Eastern Beast, Southern Warrior, Western Monk at Medial Soldier ay natulala. Ang dahilan ay nakita nila ang Northern Demon na nakatayo sa parehong lugar, buhay at sa isang piraso. Hinubad niya ang kanyang damit at tumawa ng mahina. Iyon lang ba ang mayroon ka?
Isang kolektibong hingal ang naglakbay sa Suicide Squad. Laking gulat nila na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga saksakan. Ang hukbo ng hilagang demonyo, sa kabilang banda, ay umuungal ng malakas. Sa sandaling iyon, tumahimik ang mundo. Maging ang mga Dragonites ay tahimik. Ang mga ngiti sa Eastern Hellhound at ang tatlo pa ay nagyelo sa lugar. Sa tirahan ng Lopez, si Zoe ay lubos na natakot. Samantala, nagwawala na si Malcolm at iba pa. Ang Eastern Hellhound at ang tatlo pa ay nag-aral ng fusion attack sa loob ng ilang dekada, ngunit ito ay ganap na walang silbi laban sa Northern Demon. Walang nakakita sa pagdating nito, lalagyan ng nobela. Sigurado ang lahat na ang Northern Demon ay matatalo sa fusion attack. Hindi nila akalain na magiging ganito ang mangyayari. Binalot ng katahimikan ang audience. Ang kinalabasan na ito ay ganap na hindi inaasahan. Sa larangan ng digmaan, bakas sa mukha ni Heracles ang kawalang paniwala. Imposible ito. Paano ka nakaligtas sa fusion attack? Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Dapat na naginip ako. Nag-hysterical ang apat na basilisk, tila nasa bingit ng mental breakdown. Itinoon ng Northern Demon ang kanyang tingin sa karamihan at tumawa. Akala mo ba ang lawak ng kapangyarihan ko ay mananatiling katulad ng dati, Dragons of Erudia? 3 beses na akong mas malakas ngayon. Wala kang pagkakataon laban sa akin. Napabuntong hininga ang lahat bago muling tumahimik. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1491. Ano? 3 beses na mas malakas. Nag-improve na ba siya nitong ilang dekada? Paano ito posible? Pinag-aralan namin ang fusion attack base sa lakas niya noon. Hinulaan pa namin na mas mahina siya kaysa dati. Sinong hindi mag-aakalang? Minaliit namin siya. Ito ay isang oversight sa aming bahagi. Ang Eastern Hellhound at ang kanilang 3 pang kasamahan ay nasa bingit ng luha. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanilang maling paghatol. Ang mga Dragonites ay bumaba sa katahimikan. Nakapag-ayos na sila para sa isang malaking selebrasyon, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Samantala, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa ibang bansa. Napakalakas ng Northern Demon. Kahit na ang fusion attack ay walang silbi laban sa kanya. Maliban sa Kuro Dragon, ang iba sa The Avengers ay nanatili sa Erudia para panoorin ang laban. Hindi naman siguro inaasahan ni Erudia na mangyayari ito, ha? Ang Northern Demon ay mas malakas kaysa sa inaasahan ninyong lahat. Isang masasamang tawa ang pinakawalan ni Kuro Dragon. Sa tirahan ng Lopez, kasing puti ng saplot ang mukha ni Zoe. Una niyang inakala na matatalo ng 4 na basilisk ang Northern Demon at iuwi ang kanyang asawa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Parehong nanginginig sa takot sina Malcolm at Wilton. Salamat sa Diyos hindi ikaw ang pumunta doon, anak. Sinasabi ko sa iyo, walang sino man sa Suicide Squad ang babalik ng buhay. Gumaan ang pakiramdam ni Wilton na ipinadala nila si Levi upang mamatay sa kanilang lugar. Ano man ang kahihinatnan, sila ang makikinabang dito. Nagalit si Zoe nang makita ang kanilang mga reaksyon, ngunit wala siyang magawa. Sa ether, parang mababaliw si Heracles at iba pang mga basilisk nang malaman nila ang katotohanan. Umalis na tayo dito. Wala tayong laban sa kanya. Iminungkahi ng Eastern Beast na umatras. Sa tingin mo makakaalis ka na. Mangarap pa. Ang hilagang demonyo ay nagpakawala ng isang sigaw bago sumulong. Sa pagkakataong ito, nagpunta siya sa opens iba. Boom! Boom! Ang kanyang pag-atake ay agad na nasugatan ang 4 na basilisk. Masama ito. Parang alam niya lahat ng galaw at diskarte natin. Natigilan sila, nagtataka kung paano sila kilala ng Northern Demon. Tumawa ng masama ang Northern Demon. Pinag-aral ako ng mga masters mo. Sa tingin mo ba hindi ko gagawin iyon? Ngayon mamatay ka na. Tulad ng isang demonyo mula sa impyerno, dahan-dahan niyang nilapitan ang 4 na basilisk. Puff! Puff! Isa-isa silang bumagsak. Tumalsik ang dugo sa buong lugar habang nagtatamaw ng matinding sugat sa kanilang mga katawan. Alam ng Northern Demon ang bawat galaw nila, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nakatitig sila sa kanya sa dilat na takot habang ang takot ay lumitaw mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, mas natatakot sila sa Northern Demon kaysa sa iba. Umalis.
Retreat na. Ang Eastern Beast ay sumugod sa Suicide Squad, at sumunod ang tatlo pa. Habang tumatakas sila, hinimok nila ang mga miyembro ng Suicide Squad na pasulong. Itulak mo siya pabalik, harangin ang hilagang demonyo. Oras na para gampanan ninyong lahat ang inyong papel bilang Suicide Squad. Samantala, pinanood ng Suicide Squad silang apat na tumakas, na tulala. Sa huli, ginamit lamang sila bilang kumpe ng kanyan. Hindi nila iniisip na mamatay, ngunit hindi tulad nito. Nakatakas silang apat habang ginagamit silang pinangga. Napuno sila ng panghihinayang. Dapat silang tumakas kasama si Levi sa halip na manatili dito upang mamatay sa isang nakakahiyang kamatayan. Bago pa makapag-react ang Suicide Squad, ang Northern Demon ay sumugod at pinalo ang kanyang pamatay na hakbang, lalagyan ng nobela. Arg! Hindi maarok ang bilang ng mga nasawi sa Suicide Squad. Napuno ang hangin ng mga hiyaw ng dalamhati. Ang larangan ng digmaan ay parang purgatorio sa lupa. Sa mga mata ng Northern Demon, sila ay walang iba kundi mahina at walang pagtatanggol sa mga tao, lahat sa kanyang awa. Nagsisisi ako, mga hayop kayong lahat, naghiyawan ang mga miyembro ng Suicide Squad. Lahat ng 900 sa kanila ay mali ang pagpili, habang ang minorya sa kanila ay gumawa ng tamang pagpili. Ngunit huli na para sa pagsisisi. Ang Northern Demon ay out for blood. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1492. Arg! Arg! Umalangaw-ngaw ang naghihirap na hiyawan sa larangan ng digmaan. Isa-isang bumagsak ang mga miyembro ng Suicide Squad. Ang Northern Demon ay walang awa. Lahat ay natakot. Sila ay tunay na ipinadala sa kanilang kamatayan. Hindi makataong ginawa ng apat na basilisk ang mga ito bilang panangga upang mailigtas ang kanilang sarili. Gusto nilang kontrolin kung paano sila namatay sa halip na mamatay para sa iba. Lahat sila ay bigo, ngunit ang katotohanan ay malupit at wala silang magagawa. Sa lalong madaling panahon, bahagi ng Suicide Squad ay namatay o nasugatan. Kahit na lumiliit na ang bilang nila, hinaharangan pa rin nila ang dinadaanan ng Northern Demon. Patayin. Ang Northern Demon ay walang awa, naangkop sa kanyang pangalan. Nasa mga mata niya lang na mamamatay tao ang intensyon. Gayunpaman, ang apat na basilisk ay nakatakas kasama ang Suicide Squad na pinapanatili siyang abala. Bagamat hindi kayang talunin ng apat ang Northern Demon, sila ay bihasaman lalaban kumpara sa iba. Kaya naman, hindi naging isyo ang pagtakas. Sa sandaling iyon, ang larangan ng digmaan ay nasa kaguluhan. Inutusan ng Northern Demon ang kanyang mga tauhan na selyuhan sa lugar, kaya walang ideya ang labas ng mundo sa huling resulta ng labanan. Maging ang mga Dragonites ay na-lockout at natarante sa sitwasyon. Sa sandaling nabigo ang fusion attack na pabagsakin ang Northern Demon, alam ng mga Dragonites na tapos na ito. Ngayon, magiging ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay hindi malinaw. Hindi pa sila nakakaramdam ng ganitong pagkabalisa sa kanilang buhay. Ang 5 Dragons of Erudia ay napabuntong hininga sa pagkadismaya. Kami ang naglagay sa panganib ng lahat. Tingnan mo ang nangyari. Hindi na babalik ang ating mga alagad, at lahat ng iba ay mamamatay. Hindi tayo pwedeng maupo at walang gagawin. Kung maghihintay pa tayo, ang apat na basilisk at ang Suicide Squad ay mapapawi, at ang hilagang demonyo ay hindi mapigilan kung mangyari iyon. Pero ano ang magagawa natin? Sino ang makakatalo sa Northern Demon? Teka, mayroong isang tao. Nagbago ang ekspresyon ng lahat noon. Levi Garrison. Dahil humunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, siya na lang ang pagkakataon natin. Iutos sa kanya na magsagawa ng isang rescue mission kay Ether sa sandaling ito. Sabihin sa kanya na umalis sa The Avengers pansamantala. Lalagyan ng nobela. Agad na tinawag ng mga Dragonite si Levi. Sa kasamaang palad, hindi nila siya maabot. Para siyang nawala sa balat ng lupa. Ano? Hindi sumagot si Levi. Ang mga Dragonites ay nagalit nang malaman ang tungkol dito. Anong ibig niyang sabihin dito? May hinanakit ba siya sa atin dahil pinili lang natin ang apat na basilisk kaysa sa kanya? Hindi ba't lagi niyang sinasabing tapat siya sa bansa? Ngayon lang siya nawala, binaliwala pa niya ang isang nagpadala ng utos dahil sa makasariling dahilan. Wala siyang pakialam kay Erudia. Nagkamali ako sa kanya. Ito pala ay kasing selfish niya. Nasaan si Levi ngayon?
Hanapin mo siya at sabihin sa kanya na mapaparusahan siya ng mabigat kapag hindi siya nagpakita. At makakalimutan niya ang pagiging mamamayan ng Erodia, lalo na ang pagkalooban ng titulong Crown King. Kuwit. Dahil sa pagkawala ni Levi at pagkabigo na tumugon sa isang palabas, inakusahan niya ang lahat ng pagpapabies sa kanyang mga tungkulin. Ang mga Dragonites ay nagalit din. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa harapan na pala si Levi. Samantala, ang 4 na Basilisk ay tumakas, na nagsisikap na maubos ang Ether. Alam nila na hindi kayang pigilan ng Suicide Squad ang Northern Demon ng matagal. Kung hindi sila makatakas ngayon, tiyak na maaabutan sila ng Northern Demon. Sa sandaling iyon, lahat ng miyembro ng Suicide Squad ay nasa isang pool ng kanilang sariling dugo. Napakalakas ng Northern Demon. Siya ay halos walang talo. Sa tingin mo makakatakas ka? Tumawa ng masama ang Northern Demon nang maabutan sila. Tiwala siyang maaabutan niya ang mga ito kahit nabigyan niya siya ng isang oras na head start ang 4 na Basilisk. Gumalaw ang Northern Demon na parang nag-teleport. Ang isang hakbang niya ay katumbas ng ilang daang metro. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1493. Samantala, ang hangin sa paligid ng mga Dragonites ay malungkot. Alam ng lahat kung gaano kadelikado ang sitwasyon kay Ether. Ang kapalaran ng 4 na Basilisk at ng Suicide Squad ay hindi tiyak. Nasaan si Levi Garrison? Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung tumugon siya sa kanyang mga utos, nasa Ether na siya ngayon. Well, hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin. Ipadala ang anumang puwersa na natitira sa atin, kasama ang Iron Brigade. Sa Ether, nagpatuloy ang pagtugis. Shitty. Hinahabol niya tayo. Biglang napasigaw si Heracles nang mapansin niya ang mga putok ng hangin na nagmumula sa likuran nila, lalagyan ng nobela. Ito ay malinaw na ang Northern Demon ay mainit sa kanilang mga takong. Para siyang naging supersonic, kaya naman nagawa niyang maghukay ng malakas na agos ng hangin. We're in deep shitty. Masyadong malakas ang Northern Demon. Malapit na siya sa atin. Sigaw ng Eastern Beast. Ang nakakasakit ng pusong kawalan ng pag-asa ay lumabas sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa sandaling naabutan ng Northern Demon, kamatayan ang tanging kinalabasan. Pero ayaw pa nilang mamatay. Ilang dekada na silang nagsanay sa pag-iisa, lahat para sa magandang kinabukasan. Ang huling bagay na gusto nila ay ang mapatay bago pa man sila makagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Sila ang mga disipulo ng 5 dragon ng Erodia. Ang kanilang mga reputasyon ay kalagkarin sa puti kung sila ay papatayin ng ganoon lang. Lahat ay natatakot sa kamatayan at silang 4 ay walang kaitaliwasan. Kaya naman, tumakbo sila ng mabilis hanggat kayang dalhin sila ng kanilang mga paa. Nagsimula pa silang magsisi na hindi sila nagdala ng mas maraming lalaki mula sa Suicide Squad. Kung magdadala lang tayo ng 4 hanggang 5,000 pa sa kanila, hindi ba iyon ang magagarantiya sa ating pagtakas? Ang mga bagay ay hindi sana naging ganito. Kumpol ng walang kwentang basura. At inaangkin nila na sila ay isang ultimate class warrior mula sa 4 great families. Gaano katagal nila nagawang pigilan siya? Eksakto. Ang 1,000 baboy ay maaaring gumawa ng isang mas mahusay na trabaho kaysa sa kanila. Ang Suicide Squad ay walang iba kundi basura. Ang Eastern Beast at Southern Warrior ay nagngangalit. Sinimulan nilang tawagan ang Suicide Squad na walang silbi dahil sa pagkabigong bilhin sila ng maraming oras. Sila ang gumamit ng Suicide Squad bilang sila kalasag para makatakas sila, pero heto, sinisisi sila sa pagiging incompetent. Kung narinig sila ng mga nasa Suicide Squad, malamang na mabubuhay sila dahil sa galit. Ang kanilang pagkamatay ay ganap na walang kabuluhan. Napakasayang mamatay para sa mga katulad nila. Ano ang dapat nating gawin? Nataranta ang 4 na Basilisk nang makita ang mabilis na pagsabog ng hangin. Nanginginig ang mga ito, tila nagyelo ang dugo sa kanilang mga ugat habang binabalot sila ng takot. Sunduin natin siya. Magkakaroon pa rin tayo ng magandang reputasyon. Ang Western Monk ay matigas ang ulo. Isa ka bang tanga? Iyon ay literal na pagpapakamatay. Matindi ang buong ng iba. Ngunit paano tayo naiiba sa mga desyerto kung tatakbo tayo ng ganito? Nag-pipe up si Heracles. Tanga ka rin. Gusto mo bang mamatay sa halip na tumakbo noon? Higit pa rito,
Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin. Ang mga amo natin ang minamaliit ang Northern Demon, kaya wala sa atin. Tumango si Heracles bilang pagsang-ayon. May punto ka. Habang nag-uusap silang apat, wala pang 10,000 metro ang layo sa kanila ng mga puting ulap ng hangin. Walang alinlangan na maabyutin niya sa loob ng 2 minuto. Lagot tayo. Nalilito na tayo. Pinagpapawisan silang lahat. Para sa atin ba talaga ito? Ang apat na basilisk ay nawalan ng pag-asa habang ang mga sabog ng hangin ay sumara sa kanila mula sa 1,000 metro ang layo, pagkatapos ay 500 metro, at sa wakas ay 100 metro. Naabutan niya sila. Sa bandang huli, napahinto silang apat sa kanilang kinatatayuan dahil wala nang kwenta ang pagtakbo. Wala silang magawa kundi ang maghintay ng kamatayan na angkinan sila. Gayunpaman, nagniningning ang galit sa kanilang mga mata. Nagtagal ang mga segundo para sa tila walang hanggan. Ang pakiramdam ng paghihintay sa kamatayan ay hindi kasiya siya. Pero kakaiba, walang nakita kahit 1 minuto ang lumipas. Ano ang nangyayari? Nasaan ang Northern Demon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1494. Kahit na makalipas ang 2 minuto, wala na ang Northern Demon. Lumipas ang 5 minuto, at nanatiling pareho. Nasaan na siya? Malinaw na ilang metro lang ang layo niya sa amin kanina. Paano kaya siya nawala ng biglaan? Sino ang nagmamalasakit? Takbo na lang tayo. With that, nakabuntot silang apat at tumakbo na parang wala nang bukas. Sa pagkakataong ito, hindi na sila hinabol ng Northern Demon. Sa gayon, matagumpay silang nakalabas sa Ether. Nananatili ang misteryo sa paligid ng pagkawala ng Northern Demon. Pero hindi siya nawala. Sa halip, pinigilan siya ng kung sino. Nang malapit nang maabyutan ng Northern Demon ang apat na basilisk, may lumitaw sa kanyang harapan. Ako ang dapat mong kalabanan. Na ang isang tao ay walang iba kundi si Levi. Na parang may naaalala, sinabi ng Northern Demon, hindi nakakagulat na hindi nagpakita ng Avengers. Dahil sayo. Napangiti si Levi. Tama iyan. Ako ang nagtanggal sa kanilang lahat. Naging abala si Levi pagkatapos manguna sa 30 o higit pang mga lalaki mula sa Suicide Squad upang makalusot kay Ether. Habang ang apat na basilisk at ang Northern Demon ay nakakulong sa isang matinding labanan, inalis nila ang The Avengers na naghahanda ng isang ambush sa kabilang panig. Si Kuro Dragon ay isang maingat na tao. Kahit na alam niya kung gaano kalakas ang Northern Demon, inilagay pa rin niya ang kalahating puwersa ng The Avengers sa paligid niya bilang pag-iingat. Kaya naman, tumagal ng ilang oras si Levi para maalis sila. Pagkatapos niyang harapin ang mga ito, nagmamadali siyang bumalik para magbigay ng backup. Gayunpaman, huli pa rin siya ng isang hakbang. Nabura na ang Suicide Squad. Kaya, agad niyang sinundan ang Northern Demon. Akala ko ang mga disipulo ng apat na matandang lalaki ang pangunahing tauhan, ngunit ikaw pala. Pinalaki ng Northern Demon si Levi na may kumikinang na intriga sa kanyang mga mata. Hindi ka masyadong hamak para sa isang binata, ngunit maaari mo ba akong pigilan? Inilagay ng Northern Demon ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at tinitigan siya ng masama. Mahirap malaman kung hindi mo ito sinusubukan. Tumawa si Levi. Ano ang punto? Kamatayan lang ang hahanapin mo. Hindi gaanong nakaka-impress sa akin, kaya napagpasyahan kong bigyan ka ng pagkakataon. Sumunod ka sa akin imbes na isuko mo ang buhay mo para kay Erudia. Ito ay ganap na hindi inaasahan na ang Northern Demon ay may intensyon na i-recruit si Levi. Napaawang ang bibig ni Levi sa pagngisi. Hindi kailanman. Bilang Crown King, tungkulin kong protektahan ang bansang ito. Hinding-hindi kita susundan. Ang hilagang demonyo ay ngumiti ng walang humpay. So ikaw pala ang Crown King. Mas mabuti. Pagkatapos kitang paalisin, sino sa Erudia ang makakapidyo sa akin? Tama na bullshit. Ituloy na lang natin. Sa pamamagitan nito, naglunsad ng pag-atake si Levi gamit ang kanyang mga kamay na bakal. Ang lakas ng kanyang kapangyarihan ay kahawig ng bigat ng isang buong bundok. Kaagad na lumitaw ang malaweb na mga bitek sa disyerto, at nagsimulang gumuho ang lupa habang nabuo ang isang bitek sa tabi nito. Ang 100 metro ay umaabot sa 1,000 at higit pa. Napuno ng alikabok ang paligid. Isang nabuo, dumiretso sa kalangitan.
Ang eksenang ito ay mas nakakatakot pa sa sandstorm. Nasaksihan ito ng 4 na basilisk na nakatakas sa malayo, lubos silang nabigla. Iyan ba ay isang sandstorm? Hindi. May nag-aaway. Lalagyan ng nobela. Huminga ng malalim si Heracles. Sa tingin mo ba ay ang Northern Demon? Dapat lang. Parang may pumihil sa kanya bago pa niya tayo maabutin. Ngunit sino ang makakapidyo sa Northern Demon? Hindi sa banggit na gumamit ng napakalakas na puwersa. Dapat ba tayong manatili at tingnang mabuti? Huminto sila sa kanilang mga landas upang makipagpalitan ng tingin. Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang hilagang demonyo ay natigilan nang makita ang husay ni Levi. Ngunit sa susunod na sandali, natawa siya. Haha, napakahusay. Sa simpleng pagwagayway ng kanyang kamay, tumaas ang alikabok upang bumuo ng pader sa kanyang harapan, na hamarang sa pag-atake ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1495. Ang hilagang demonyo ay sumangot ng panunuya bago igalaw ang magkabilang kamay niya sa mga pabilog na galaw, na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan habang binabago niya ang hugis ng mga particle ng alikabok. Sa pagkakataong ito, ang pader ng alikabok sa kanyang harapan ay naging hugis ng isang malaking bundok. Kahit na ito ay gawa sa buhangin, ang bundok na ito ay lumulutang sa himpapawid, tulad ng isang bundok sa mga ulap. Ganito kalakas ang Northern Demon. Batay sa lawak ng kanyang kapangyarihan, hindi na siya maituturing na ultimate class warrior. Naabot niya ang isang antas na higit pa doon dahil nagawa niyang manipulahin ang mga elemento ng mundong ito. Halimbawa, hangin, apoy at kidlat. Kaya naman, ang paghubog ng buhangin ay isang piraso ng cake para sa kanya. Mamatay. Inilabas niya ang kanyang mga kamay, itinuro ang malaking bundok kay Levi. Ang malaking masa ay hamarang sa buong araw, na naging dahilan para madilim ang paningin ni Levi. Sa pagpapakawala ng isang sigaw ng labanan, binasag ni Levi ang bundok ng magkawatak-watak sa pamamagitan ng paghagis ng isang kamao. Boom! Isang nakakabinging boom ang umalangaw-ngaw sa buong disyerto, at ang nakapalibot sa training base ay yumanig. Diyos ko! Laking gulat ng 4 na basilisk, hindi maproseso na may makakalaban sa Northern Demon. Sa tingin ko dapat nating tingnan ng mabuti. Nagkasundo silang 4 at tahimik na lumapit sa lugar kung saan nagaganap ang laban. Habang si Levi ay abala sa pagsira sa bundok ng buhangin, ang Northern Demon ay biglang lumitaw sa kanyang harapan at sinaktan siya ng suntok. Boom! Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Levi ay bumukas na para bang ang lugar na ito ay dumaan ng isang round ng carpet bombing. Umangat ang pagduduwal sa tiyan ni Levi, ngunit pinigilan niya ito. Bang! 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 Sa kabutihang palad, nagkaroon ng mabilis na reflexes si Levi at nakapaglansad ng counterattack. Siya at ang Northern Demon ay nag-away sa isa't isa sa gitna ng nagngangalit na buhangin sa disyerto. Sa isang iglap, mahigit 1,000 suntok na ang balikat ng dalawa. Ang lugar na nakapalibot kay Ether ay nawasak sa lupa noon na may malalaking bunganga sa lahat ng dako. Para bang ang Locusyong ito ay binomba ng mga sandatang nuclear. Parehong nakakatakot ang dalawang lalaki. Lahat ng nasa hukbo ng Northern Demon ay hindi makapaniwala. Akala nila noong una ay walang kapantay ang kanilang pinuno kapag natalo niya ang 4 na basilisk. Sa hindi niyang pagkakataon, ngayon lang nagpakita ng tunay na kalaban. Siya yun. Hindi ako makapaniwala na siya iyon. Siya ang ating bayani. Tama ang ginawa namin na sundan siya. Nang masaksihan ang labanan, ang 38 lalaki na piniling manatili kay Levi ay hindi napigil ang magsaya sa pananabik. Sa larangan ng digmaan, si Levi at ang Northern Demon ay dumaan na sa hindi mabilang na mga round ng labanan. Matagal ng ginutay-gutay ang baluti ng mga dating at may mga kahindek-hindek na sugat sa kanyang katawan. Ngunit ang Northern Demon ay hindi rin naging mabuti dahil ang kanyang kamiseta ay punit-punit na. May umaagos na dugo mula sa kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang gulat, marahil dahil hindi niya inaasahan na masasaktan siya ng ganito kalubhan ng sinuman. Anong klaseng halimaw ka? Gaano ka kalakas? Nakanganga ang Northern Demon kay Levi sa takot. Sumuko ka. Wala kang laban kay Erudia. Pinunasan ni Levi ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sa isang panunuya, ang Northern Demon ay dumura, nagsisimula pa lang ako. Biglang nagbago ang buong aura niya.
Lumakas mula sa kanya ang enerhiyang-enerhiya, at nagsimulang bumalot sa kanyang katawan at kadiliman. Maging ang kanyang mga mata ay naging itim na itim. Ang kanyang katawan ay tila nasusunog sa itim na apoy, na nagmukha siyang demonyo mula sa impyerno. Para siyang naging ibang tao. Higit sa lahat, ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng husto. Naramdaman agad ito ni Levi. Mamatay. Tanggal ng Northern Demon. Sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Levi ang kapangyarihan ng Northern Demon nang muli silang magsagupaan ng puwersa. Bawat galaw ay isang matinding suntok sa kanya. Bago ang ika-isang welga, naitulak na niya si Levi pabalik ng ilang daang metro. Mas maraming sariwang dugo ang bumuhos sa kanyang bibig. Tapos na. Ang Northern Demon ay naging lalong agresibo sa kanyang mga pag-atake, na naglunsad ng isa pang serye ng mga killer move, lalagyan ng nobela. Puff! Isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Levi habang siya ay pinalipad pabalik. Pagkatapos ng mabigat na paglapag sa lupa, nakahiga lang siya doon, ganap na hindi gumagalaw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1496. Ang Northern Demon ay bumaba sa kanya. Boom! Boom! Inilabas niya ang lahat ng uri ng diskarte sa pakikipaglaban, na tinalo si Levi sa isang madugong gulo. Walang makakaligtas sa kanyang pinakamalakas na hanay ng mga galaw. Pagkatapos lamang niyang masiguradong tapos na si Levi saka siya tumigil sa pag-atake. Masyado kang bata at walang karanasan. Marahil ay napantayan mo ako sa lakas pagkatapos ng 5 taon ngunit ito ay masyadong masama, hindi natin malalaman ngayon, sabi ng Northern Demon na may madilim na ekspresyon. Maging ang puti ng kanyang mga mata ay ganap na itim. Walang alinlangan na si Levi ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya. Ngunit sa sumunod na segundo, isang boses ang umalangaw-ngaw. Sigurado ka ba dyan? Kasunod yun ay nakita ko si Levi na dahan-daang tumayo. Nababalot ng dugo ang buong katawan, malamig siyang tumawa. Hindi pa tapos. Ano? Imposible ito. Nataranta ang Northern Demon. Saan nanggaling ang freak na ito? Paanong buhay pa siya pagkatapos ko siyang salakayin ng lahat ng best killer moves ko? Paano ito posible? Kumusta ka na? Ito ay hindi isang katanungan ng kamatayan, ngunit ang katotohanan na si Levi ay mukhang ganap na maayos kahit na siya ay puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Nagsisimula pa lang ako. Inulit niya ang sinabi ng Northern Demon kanina lang. Ang kapangyarihan ni Levi ay tumindi ng husto, kaya't hindi naramdaman ng Northern Demon ang mga alon ng enerhiya na kanyang pinapalabas. Pagkatapos ng lahat, isinasabuhay ni Levi ang pinakasinaunang kasanayan na mayroon, Reversero, na lumalakas mula sa pagkawasak. Kaya naman, ang mapangwasak na suntok ng Northern Demon ay nagpalakas lamang sa kanya. Ako na ngayon. Dahil doon, nagpatuloy si Levi sa opens iba, nagpakawala ng nakamamatay na suntok sa Northern Demon. Boom! Boom! Sa pagkakataong ito, ang Northern Demon ang binugbog. Wala sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ang nagamit laban kay Levi. Nakatitig kay Levi na may dilat na takot, napabulalas siya sa gulat. Hindi ito ang pinakamataas na pagsasanay sa lahat ng panahon, hindi ba? Puff! 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 Ang Northern Demon ay pinagsilbihan ng sunod-sunod na pag-atake, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Unti-unti, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang estado ng kawalan, na kung saan ay malayo mula sa kanyang maagang pagiging mapagmataas. Hindi ako matatalo. Ang hilagang demonyo ay umuungal ng baliw. Siya ay tunay na kakilakilabot habang ang kanyang aura ay nagsimulang tumaas muli at ang demonyong enerhiya ay kumalat sa kalawakan. Sa sandaling iyon, naging demonyo na talaga siya. Walang bakas ng sangkatauhan ang natitira sa kanya habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may intensyong pumatay. Mamatay. Inilunsad ng Northern Demon ang kanyang ultimate attack. Dalhin mo. Inihanda rin ni Levi ang kanyang pangwakas at pinakamalakas na suntok, lalagyan ng nobela. Ang lakas ng kanilang banggaan ay yumanig sa lupa. Isang malakas na shockwave ang hamampos sa daan-daang milya. Maging ang langit ay tila gumuho. Puff! Puff! Tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig kasabay ng pagbagsak nila sa lupa. Boom! Ang desyerto na lupain ay ganap na gumuho. Parehong lumubog si Levi at ang Northern Demon kasama nito habang umaagos ang kumunoy mula sa lahat ng direksyon.
Isang lugar na may radius na mahigit 10 kilometro ang nagbigay daan upang makabuo ng isang ilog ng Kumunoy. Si Levi at ang Northern Demon ay wala kahit saan. Ang apat na basilisk ay nagkataon na nakalapit ng sapat upang masaksihan ang eksenang ito. Ano? Ang bihasang manlalaban na iyon at ang Northern Demon ay parehong namatay. Nakita nila ang dalawa na tinangay ng Kumunoy matapos mawalan ng buhay. Wow! Kailan pa nagkaroon ng napakalakas na manlalaban si Erudia? Nakakahiya na binawian siya ng buhay para patayin ang Northern Demon. Nasira ang mga sundalo ng Northern Demon nang makita nila ang nangyari. Samantala, halos napaiyak ang 38 lalaki mula sa Suicide Squad. Siya ang tunay na bayani. Ang apat na basilisk ay kayang halikan ang aking A**. Wala sila. Sa sandaling iyon, isang malaking tropa ng mga sundalo ang sumugod mula sa timog na bahagi ng Ether. Ang Azure Army, Iron Brigade at Grewal Army ay dumating lahat para magbigay ng backup. Nangunguna si Windsor habang sumusugod sila sa harapan. Nasaan ang Northern Demon? Nagtanong sila. Ang Northern Demon ay naging. Sisigat sana ng tapat ang Western Monk, ngunit pinutol siya ng Eastern Beast at Southern Warrior bago pa niya magawa. Ang Northern Demon ay pinatay na nating apat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1497. Hindi iyon ang. Sinubukan muli ng Western Monk na sabihin ang totoo, ngunit makahulugang hinayla ni Heracles ang kanyang braso. Pagkatapos, pinagtibay niya ang sarili upang patibayin ang kasinungalingan. Oo, tama iyan. Kasama ang Suicide Squad, sa wakas ay nagawang patayin ang Northern Demon. Ang Eastern Beast ay lumuwa ng isang bibig ng dugo at nananges, ngunit libo-libo sa ating mga kapatid ang namatay kasama niya. Lahat sila ay mabubuting lalaki. Oo, sila talaga. Hindi bababa sa kalahati ng kredito ang dapat mapunta sa kanila. Ang Southern Warrior ay nagkunwaring dalamhati. Patuloy na umuubo ng dugo si Heracles. Sa wakas, tapos na ang lahat. Patay na ang Northern Demon. Nilunok ng Western Monk ang kanyang mga salita, pinilit ang kanyang sarili na huwag magbitaw ng kahit isang salita. Kaya lang, kinuha ng apat na basilisk ang lahat ng kredito para sa pagpatay sa Northern Demon. Ang hukbo ay dumating sa tamang oras upang makita ang langit na bitek at ang lupa ay bumukas. Isinasaalang-alang din ang lahat ng matitinding sugat na sumasakop sa apat na basilisk at ang kabuoang pagkalipol ng Suicide Squad, walang sino man ang naghinala. Teka, may tanong ako. Hindi ba inutil ang fusion attack laban sa Northern Demon? Kaya paano mo siya napatay? Tanong ni Asher Dragon. Nagdududa ka ba sa amin? Sinong nagsabing walang kwenta? Ang aming mga masters ay gumawa ng maraming pananaliksik para sa mga dekada upang lumikha ng fusion attack. Paano ito magiging walang silbi? Nag-away kami halos hanggang sa huling hininga namin at pinagdududahan mo pa rin kami. Kung hindi tayo pumatay sa Northern Demon, sino ang pumatay sa kanya? Kayo, sigaw ng Eastern Beast. Well, natigilan si Asher Dragon. Sa katunayan, maliban sa apat na basilisk, walang ibang naruroon ang maaaring makapatay sa hilagang demonyo. Sinaman ng tingin ni Windsor si Asher Dragon. Hindi pa ba halata sa'yo? Sila ang pumatay sa Northern Demon. Lalagyan ng nobela. Pagkatapos, lumingon siya sa apat na basilisk at yumuko ng malalim. Kayong apat ang pinakadakilang bayani ni Erudia. Ikinararangal kong makasama ka. Lahat ng puri ang mga bayani ng Erudia. Lahat ng puri ang mga bayani ng Erudia. Sabay-sabay na sumisigaw ang mga tao. Ang lahat ay tumingin sa apat na basilisk na may pagkamangha na nagniningning sa kanilang mga mata. Ang Eastern Beast, Southern Warrior at Heracles ay nakadama ng pagsamba ng libo-libo. Ang pagiging tagapagligtas ni Erudia ang gusto nila, kung tutuusin. Nagtaas baba silang tatlo at tinanggap ang lahat ng papuri. Lahat maliban kay Western Monk, na ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang pagkilala sa nagawa ng ibang tao ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Agad kong ipaparating ang balitang ito sa mga Dragonites, para matanggap nila ang mga bayani ng Erudia na may pinakamataas na karangalan. Inihayag ni Windsor. Siya at ang iba ay puno ng pananabik. Pagkatapos ng lahat, ang Northern Demon ay naalis na.
Talagang ito ay isang bagay na hindi ng pagdiriwang. Ang mga mata ng Eastern Beast at ang dalawa pa niyang kasamahan ay kumikinang sa pananabik. Mula noon, magiging smooth sailing na ang lahat para sa kanila. Marahil ay maaari pa silang maging matataas na opisyal sa isang lugar sa daan. Halimbawa, pagiging knighted. Linisin ang larangan ng digmaan. Ilipat mo, galawin mo. Pagkaalis ni na Windsor at Minka para harapin ang kani-kanilang mga bagay, mabilis na hinayla ng Western Monk ang tatlo pa sa tabi. Ito ay hindi tama. Hindi alintana kung paano ito makikinabang sa kanila, hindi siya sumang-ayon dito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sumagot ang Eastern Beast. Dapat ba nating sabihin sa kanila na tayo ay natatakot sa Northern Demon at tumakas mula sa labanan? Na pinagtaksilan pa natin ang Suicide Squad, at hayaan silang isakripisyo ang kanilang buhay para bigyan tayo ng maraming oras. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang Western Monk. Kung sasabihin nila ang totoo, malamang na hindi sila patatawarin ng kanilang mga amo. Masisira rin ang kanilang reputasyon sa Erudia. At saka, namatay na ang misteryosong manlalaban na iyon kasama ang Northern Demon. Walang makakaalam na nagsisinungaling kami. Ito lang ang pagpipilian natin. Sige, wala na yata tayong magagawa. Ang Western Monk ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1498. Isipin mo na lang ito. Nagambag din kami sa pagkamatay ng Northern Demon. Oo, kailangang angkinan ng isang tao ang kaluwalhatian ng pagpatay sa Northern Demon, tama ba? Bakit hindi pwedeng maging tayo iyon? Pumayag. Kailangan lang nating tanggalin ang lahat ng may alam sa katotohanan. Tapos, ready na tayo. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Eastern Beast. Sa ether, ang mga tauhan ng Northern Demon ay nakaramdam ng kawalan ng lakas matapos makita ang kanilang pinuno na bumagsak. Kaya naman, sunod-sunod silang sumuko. Dalhin ang mga bilanggo na ito. Karamihan sa kanila ay nasaksihan lamang ang pagkamatay ng Northern Demon, kaya't sila ay nabibigla pa rin. Hindi ako makapaniwala na si Erudia ay nagtataglay ng napakalakas na manlalaban. Naghiyawan silang lahat, napatunayang mabunga ang pagtawag sa mga disipulo ng 5 dragon ng Erudia. Sila talaga ang kaaway ng Northern Demon. Walang malay na sagot ni Windsor. Sandaling natigilan ang mga tauhan ng Northern Demon. Ano ang kinalaman nito sa 4 na basilisk? Hindi ba sila deserters? Ginamit pa nilang panangga ang Suicide Squad habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Imposibleng sila ang pumatay sa Northern Demon. Hindi iyon. Papabulaanan na sana ng ilan sa mga lalaki nang dumating sa pinangyarihan ang 4 na basilisk. Tanghali, nalaman na ng mga tauhan ng Northern Demon na kinuha ng 4 na basilisk ang kredito para sa isang bagay na wala silang bahagi. Mga walang hiya sila. Pagkatapos ng mabilis na sulyap sa mga bilanggo ng digmaan, malamig na tanong ng Eastern Beast, ano ang ginagawa mo? Sumuko na sila at mga bilanggo na natin ngayon, kaya dinadala natin sila, sagot ni Minka. Hindi, patayin sila, lahat sila. Nanlalaki ang mata ni Eastern Beast. Ano? Patayin sila. Hindi. Agad namang tumanggi si Minka. Sila ang mga kampa ng Northern Demon, isang grupo ng mga brutal, uhaw sa dugo na psychopath. Paano kung nagpapanggap sila ng pagsuko at pag-atake ng hindi natin inaasahan? Alam mo ba kung gaano kalaking kawalan ang aidudulot nito? Tanong ng Southern Warrior. Well, nawalan ng masabi si Minka. Ang sinabi niya ay hindi ganap na imposible. Ngunit hindi pinapatay ni Erudia ang mga bilanggo. Dapat pa rin natin silang ibalik bago magdesisyon. Kung tutuusin, bagay ito sa reputasyon ng ating bansa. Gayunpaman, ang Eastern Beast at ang iba pang dalawa ay mahigpit na sumalungat. Hindi, dapat natin silang patayin. Kung ayaw mo, gagawin namin. Swoosh! Maliban sa Western Monk, 3 sa 4 na basilisk ang agad na bumaril at nagsimulang patayin ang mga walang armas na nakakulong. Bago pa merehistro ng mga bilanggo kung ano ang nangyayari, ilang bahagi sa kanila ay patay na, lalagyan ng nobela. Dapat matakot sila na ibunyag natin ang katotohanan. Kaya nga gusto na nila tayong patahimikin ng tuluyan. Agad na naintindihan ng mga tauhan ng Northern Demon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat.
Hindi sila kalaban ng 3 sa 4 na basilisk. Di nagtagal, ang lahat ng mga bilanggo ay pinatay sa malamig na dugo. Phew! Nakahinga sila ng maluwag nang matiyak nilang patay na ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Kaya, walang magdududa na sila ay nagpaalis sa Northern Demon. Lumapit ang Eastern Beast upang tapikin ang balikat ni Western Monk. Minsan kailangan mong maging walang awa para sa mas malaking larawan. Ang Western Monk ay tumitig sa lahat ng nasa harapan niya na may pagkagulat. Ngunit hindi ba ito masyadong marami? Pinatay nila ang lahat ng mga bilanggo upang may tago ang katotohanan. Maging sina Minka at Windsor ay nonplussed. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang isang taong nagmasaker sa mga bilanggo ng digmaan na sumuko. Ang pinakamahalaga, ang 4 na basilisk ay mga karaniwang mamamayan lamang, kaya walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman tungkol dito dahil hindi sila nakatali sa anumang patakaran. Nakakabaliw talaga ang 4 na basilisk. Maraming tao ang nagsimulang makaamoy ng malansa. Ngunit hindi nila mailagay ang kanilang daliri sa kung ano iyon. Kailangan gumamit ng matinding pamamaraan para harapin ang mga kalaban na tulad nila, kung hindi, tayo ang matatalo sa huli. At saka, ginawa namin ito para sa ikabubuti ni Erudia. Tatanggapin namin ang anumang parusa na ibigay mo sa amin. Ang 3 basilisk ay nagkunwaring katapatan, na nagpapahayag ng kanilang pagpayag na gawin ang anumang bagay para sa kapakanan ni Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1499. Ang likod ng kanilang mga salita ay napakasimple, handa silang maging masamang tao at balikatin ang lahat ng sisihin kung ang kahulugan nito ay pagprotekta sa bansa. Sa ganitong paraan, madaling makuha ang pabor at paghanga ng iba. Ang 4 na basilisk ay hindi lamang mga pambihirang mandirigma, sila rin ay mga kagalang-galang na individual. Mapalad si Erudia sa iyo. Si Windsor at ang lahat ay tumingin sa kanilang 4 ng may paggalang. Sila ay mga huwaran na dapat tingnan. Hindi nila alam na pinatay ng 4 na basilisk ang mga bilanggo upang may tago ang katotohanan at wala itong kinalaman sa kaligtasan ng bansa. Ang Western Monk ay tumingin sa ibaba, nahihiya na bigyan ng gayong hindi nararapat na papuri. Natanggap na ng mga Dragonite ang balita. Sasalubungin kanilang 4 na may pinakamataas na karangalan. Nabalitaan ko rin na pinaplano nilang pasinayaan kayong 4 bilang Crown Kings. Lalagyan ng nobela. Natanggap lang ni Minka ang balitang iyon mula sa mga Dragonites. Ano? Crown Kings. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Eastern Beast, at gayon din ang 2 pa niyang kasama. Tunay na isang blessing in disguise. Nang walang kailangang gawin, sila ay sinamba ng libu-libong tao at naging mga bayani ng Erudia. At ngayon, baka makoronahan pa sila. Ito ay tunay na isang panaginip na natupad. Mystery Fighter, huwag kang mag-alala. Ipagdadasal namin na ang iyong kaluluwa ay magpahinga sa kapayapaan. Nagpadala sila ng isang tahimik na panalangin para sa kanya. Samantala, ang 38 tao na umalis kasama si Levi ay nasaksihan ito mula sa mga anino. Lalabas na sana sila upang muling sumama sa grupo, ngunit matapos mapanood kung paano pinatay ng 4 na basilisk ang lahat ng mga bilanggo, nagpasya silang manatiling nakatago. Naunawaan din nila na gustong patayin ng mga basilisk ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan, kasama na sila. Kung ihahayag nila ang kanilang sarili, walang alin lang ang papatayin din sila ng mga basilisk. Not to mention, sila ang nakakaalam ng buong katotohanan, kasama na ang pagkakakilanlan ng taong pumatay sa Northern Demon. Sa 4 na basilisk, nagdulot sila ng mas malaking banta kaysa sinuman. Tumakbo. Kung hindi, mamamatay tayo tulad ng mga bilanggo. Lahat sila ay nagkasundo at nagsimulang tumakas. Gayunpaman, ang kanilang paggalaw ay nakakuha ng atensyon ng 4 na basilisk. Hindi ba sila bahagi ng Suicide Squad na tumakas kasama ang punk na iyon? Nandito din sila. Shitty. Ibig sabihin alam nila ang totoo. Kailangan natin silang patayin. Nagsimula silang magpanik at mabilis na hinabol. Anong mali? Pinigilan sila ni Windsor at ng ilan sa kanila, ngunit alam ng Eastern Beast at ng iba pa na hindi nila magagamit ang parehong dahilan. May lehitimong dahilan para patayin nila ang mga kampan ng Northern Demon, ngunit iba ang mga bagay sa Suicide Squad. Kung hindi sila nag-iingat, maaaring ilantad ng sino man sa mga lalaking iyon ang kanilang kasinungalingan. Wala, meron akong naisip.
Biglang sinabi ng Southern Warrior sa pananahimik na boses. Hanggat sasabihin namin sa kanila na sila ay mga desyerto, sino ang maniniwala sa kanilang sinasabi? Tama ka, walang sino man ang maniniwala sa isang grupo ng mga deserters. Kung tutuusin, kami ang pumatay sa Northern Demon. Walang katibayan para suportahan sila kung iba ang sinasabi nila. With that, nagpalitan sila ng mga kampante ng ngiti. Di nagtagal, iniulat nila ang tungkol sa 39 na mga desyerto. Sinuri ni na Windsor at Minka ang lahat ng mga bangkay at nakumpirma na ang lahat ng mga lalaki mula sa Suicide Squad ay naroroon, maliban sa 39 sa kanila. Ito ay matagal na panahon na ang 39 sa kanila ay mga desyerto. Pagkatapos noon, gumawa ng opisyal na sinabi ni Windsor tungkol sa kanilang pag-abandona sa kanilang mga post. Wala nang maniniwala sa isang salita na sinasabi ng mga taong iyon. Kapag nahuli mo sila, siguraduhing patayin sila kaagad. Si Eastern Beast at ang kanyang mga kasama ay hindi uupo habang ang 39 sa kanila ay nanatiling nakalaya. Ang pagpatay sa kanila ang tanging paraan upang matiyak na ang kanilang sikreto ay nananatiling lihim. Pagkatapos ng lahat, ang mga patay na lalaki ay walang kwento. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1500. Siyempre, naunawaan ng 38 lalaking sumunod kay Levi ang nangyayari. Sila ay mga patay na tao sa sandaling lumabas sila sa pagtatago, hindi alintana kung sinasabi nila o hindi ang totoo. Isa pa, walang maniniwala sa kanila kahit naniwala sila. Bilang mga deserters, walang bigat ang kanilang mga salita. Kaya't maaari lamang silang magtago upang protektahan ang kanilang buhay. Kaya lang, kumakalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng Northern Demon sa Ether. Hindi lang si Erudia, kundi ang buong mundo ay nagkagulo. Walang inaasahan na matatalo ang Northern Demon. Lalong nabigla ang Avengers nang matanggap ang balita. Ang Northern Demon ay natalo. Hindi ba't 3 beses siyang mas makapangyarihan kaysa noon? Not to mention, napakaraming skilled fighters ang kasama niya. Ipinadala pa nga ni Kuro Dragon ang kalahating pinakamalakas sa The Avengers para suportahan siya. Pero natalo siya ng ganun lang. Anong nagyari? Sa kabaligtaran, ang mga Dragonites ay sumabog sa hiyawan ng tagumpay. Gumagana ang fusion attack. Parang hindi nasayang ang mga dekada na ginugol namin sa pagsasaliksik. Sabi ko na nga ba, naiintindihan namin ang Northern Demon. Ang Eastern Hellhound at ang iba pang 3 dragons ng Erudia ay nasa buwan upang malaman na gumanap ang fusion attack. Lahat, maghandang batiin ang mga bayani ng bansa. Dahil ang 4 na Basilisk ay nagtagumpay sa pagpapabagsak sa Northern Demon, sila ang naging pinakadakilang bayani ni Erudia. Sa bawat sulok ng Erudia, pinalakpakan sila ng mga tao, tinawag silang pagmamalaki at tagapag-alaga ng Erudia. Itinuring ng mga Erudia ng 4 sa kanila bilang mga sagradong nilalang, kahit na higit pa sa Crown Kings. Pagkatapos ng lahat, ito ang nakikita sa kuna na naranasan ni Erudia. Walang sapat na malakas para pigilan ang Northern Demon bukod sa kanila. Mula noon, nakita na sila bilang mga bayani, at naging idolo pa ng mga bata. Sila ay iginagalang ng libo-libo. Nang marinig ang mga nasa tirahan ng Lopez sa Northampton na pinamunuan ng 4 na Basilisk ang Suicide Squad upang talunin ang Northern Demon, lahat sila ay sumabog sa hiyawan at palakpakan. Naluluha si Zoe sa tuwa. Patay na ang Northern Demon. Ibig sabihin, buhay si Levi. Sina Wilton, Malcolm at ang iba pa ay nag-over the moon dahil mapupunta sa kanila ang Merito. Hindi nagtagal, nakarating sa kanilang pandinig ang balita ng pagbagsak ng Suicide Squad. Halos himatayan si Zoe sa gulat nang marinig iyon. Si Wilton at Malcolm naman ay gumaan ang pakiramdam. Salamat sa Diyos hindi ako pumunta, o ako ang isa na 6 na talampakan sa ilalim ng lupa ngayon. Si Zoe ay unti-unting nawalan ng pag-asa nang pumasok ang mga tropa. Si Malcolm Langston mula sa Great Family of Westford ay hinahanap dahil sa pagiging deserter. Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa kanya, kailangan mong iulat ito kaagad. Kung hindi, mabigat ang parusa sa iyo. Boom! Parang tinamaan ng kidlat, nag-iingay ang mga tenga ng lahat. Deserter. Kinuha ba ni Levi ang pangalan ni Malcolm at iniwan ang hukbo? Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi makapaniwalang tanong ni Wilton. Tingnan mo ang iyong sarili.
Isa sa kanila ang nagpaabot ng listahan sa kanya. Mayroong libu-libong mabubuting lalaki sa Suicide Squad. Wala sa kanila ang nakaligtas sa pagsisikap na patayin ang hilagang demonyo, maliban sa 39 na taong ito ay ganap na kahihiyan sa hukbo. Sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga duwag. Pagkaalis ng grupo ng mga tao, kapwa nanginginig sa galit sina Wilton at Malcolm. Dapat kang masunog sa impyerno, Levi Garrison. Iniwan mo ang hukbo gamit ang pangalan ko. Alam na ng lahat kay Erudia ngayon. Ang aking reputasyon ay ganap na nasira. Ungol ni Malcolm. Freak, hindi ko akalain na hahatakin kami ni Beastard ng trick na ito. Gusto ko siyang patayin. Naglabas si Wilton ng mamamatay tao na aura. Si Levi ay kahit na ang Diyos ng digmaan noong nakaraang pagkakataon, ngunit talagang iniwan niya ang hukbo. Napaka-absurd. Sinimulan ni Meredith at ng iba pa ang paghampas kay Levi. Pero medyo kumalma si Zoe. Mabuti naman habang nabubuhay si Levi. Bukod dito, hindi siya naniniwala na tatalikuran ni Levi ang hukbo. Hindi. May nag-aaway. Huminga ng malalim si Heracles. Sa tingin mo ba ay ang Northern Demon? Dapat lang. Parang may pumihil sa kanya bago pa niya tayo maabutin. Lalagyan ng nobela. Ngunit sino ang makakapidyo sa Northern Demon? Hindi sa banggit na gumamit ng napakalakas na puwersa. Dapat ba tayong manatili at tingnang mabuti? Huminto sila sa kanilang mga landas upang makipagpalitan ng tingin. Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang hilagang demonyo ay natigilan nang makita ang husay ni Levi. Ngunit sa susunod na sandali, natawa siya. Haha, napakahusay. Sa simpleng pagwagayway ng kanyang kamay, tumaas ang alikabok upang bumuo ng pader sa kanyang harapan, na hamarang sa pag-atake ni Levi.